Sa ngayon po ay pinsala. Narito na ang mga unang balita. Kabinatikos ni Senador Ping Lacson ang halos isang buwang termino ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sabi ni Lacson, 700 million pesos ang nasayang. 25 million pesos daw kada araw ang budget ng Senado. Multiplied sa 28 days ni Cayetano bilang Senate President. Tapos ang output lang daw ay gulo noong May 13. Ang ani ay pagtakas ni Senador Bato de la Rosa, pag-boycott ng Cayetano Block sa sesyon, bigong destabilization attempt at hindi otorisadong committee hearing. Sagot ni Cayetano, grupo raw ni Lacson ang dahilan kung bakit hindi nakapagtrabaho ang Senado. Tanong pa ni Cayetano, bakit hindi gamitin ni Lacson ang galing niya sa pag-iimbestiga at paharapin sa investigasyon ng 18 dating bodyguards ni Zaldico. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga membro para hindi mag-function yung mga committee. Magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Welcome namang dumalo sa Blue Ribbon, pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Inalmahan din ni Cayetano ang pang-iinis daw sa kanya ng magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo, lalo na raw sa paggamit ng Facebook Live ni Cayetano. Wala pang reaksyon ang magkapatid na Tulfo. Sa Lunes, nakatakdang ituloy ang pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Kahapon, sinimulan po yan sa isang closed-door meeting. Pinuna ng prosekusyon ang listahan ng mga testigo at ebidensyang ipinresinta ng depensa. Ayon naman sa kampo ng Bise, good session ang unang pre-trial conference. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Magkasunod na dumating sa Senado ang mga miyembro ng House Prosecution Team at ang Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa pre-trial conference. Naroon si Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ring clerk of the impeachment court. This pre-trial conference for case number 004-2026 in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is now called to order. Matapos magpakilala ang mga abogado ng magkabilang panig, pinalabas na ang media. Maya-maya, makikitang ipinapasok sa kwarto ang mga nakakahong dokumento. Hindi natapos ang pre-trial conference at itutuloy raw ito sa Lunes. Sa pre-trial conference isinasagawa ang pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa mga testigong ihaharap ng magkabilang panig. Dito rin maaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial. Sa isang punto, nakitang lumipat ng kwarto sina Bantug kasama ang ilang kinatawan ng prosecution at depensa matapos umanong magkaroon ng diskusyon ang magkabilang panig. Sorry, I cannot divulge anything now. Merong proposed stipulations ang both parties. Ito naman po ay inaasahan at nakalagay sa pre-trial brief at inaasahang magkakataluhan sa pre-trial conference. So, for now, despite na merong disagreement sa kung ano dapat yung proposed stipulations, pinag-submit na lang po ng comment yung both parties. I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. May mga disagreements. But even then, I think it was good because we were both parties. Were able to settle differences. At para mapadali, yan naman ang gusto nating lahat. Sa isang press conference, pinuna ng prosecution ang listahan ng mga testigo at ebidensyang pinresenta ng depensa. Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper?
Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Base sa impeachment calendar, sa June 30 ang issuance ng pre-trial order. June 30 hanggang July 5 naman ang period para magkomento ang prosecution at depensa. Sa July 6 ang simula ng mismong trial. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na napagkasunduan ng mayorya na si Senador Chis Escudero ang ihahalal na presiding officer ng impeachment trial. Si Escudero ang presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Naging kontrobersyal ang pagtrato niya sa kaso. Kahit kasi nakasaad sa saligang batas na kailangang mag-proceed ang impeachment trial forthwith, sinabi niyang hindi naman daw ibig sabihin nito na agad-agad. Ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang Duterte impeachment case dahil sa question kung nasunod ang 1-year bar. Wala raw nakikitang problema rito ang prosecution team. What happened in the past belongs in the past. Whoever's will sit there as a presiding officer, that is an internal decision by the Senate. Ang defense team naman ni Duterte, pinapaubaya sa Senado ang usapin. That is something that is internal to the Senate, but tayo naman, handa naman tayong humarap basta naayon sa batas at sa konstitusyon. Kung sino man ang presiding officer, handa naman po tayo. Sinusubukan pa naming makausap si Escudero ukol dito, pero sabi ni Gatchalian, hindi pa naman daw pinalyan. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi rin ni Lacson na pinag-aaralang gawing impeachment manager si Senador Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pwede namang para mag-quarterback ba na kung overwhelming yung sa presiding officer, pero merong nag-a-assist rin sa floor. Okay. Parang siya yung konduktor sa floor, ika nga, para majority leader. Sinisikap naming kunin ang reaksyon ni Pangilinan. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Igan sumentro sa kapayapaan, seguridad at ekonomiya ang paksa ng ASEAN-Russian Commemorative Summit na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Samantala, sinabi ng Pangulo na nakatakda ng pauwiin sa Pilipinas ang 24 na Pinoy na na-detain sa Russia kasunod ng pulong nila ni Putin. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? 9 months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. As a request, especially speaking to the families, kung pwede naman, we can find a way that they be, we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga
mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir. Yes, something like that. Ang magandang balita ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinitain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight 3 priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Mula po rito sa Kazan, Russia, Iz Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez, Reportage, GMA News.